Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang kasapi ng KR Panay ng NPA arestado sa Iloilo. Magkapatid na lunod sa dagat sa Bataan. Pagbagsak ng kisame sa NAIA Terminal 1 pinaiimbestigahan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang dalawang hinihinalang miyembro ng Komiteng Rehiyon Panay ng CPP-NPA sa isinagawang joint operation ng pulisya at militar sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo, alas 9:15 ng umaga noong April 2. Kinilala ang isa sa mga suspect na si alias Daday o G, 64 anyos, na nadakip sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rebelyon na inilabas pa noong 2012. Narecover din mula sa kanya ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng Improvised Explosive Device o IED na paglabag sa RA 9560. Samantala, naaresto rin ang kanyang kasama na si alias Luwing matapos umanong hadlangan ang operasyon ng mga otoridad. Ayon sa Police Regional Office 6, patunay ang pagkakaaresto sa patuloy nilang kampanya laban sa mga banta sa kapayapaan sa Western Visayas. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Pavia Municipal Police Station ang mga suspect para sa kaukulang proseso. Patay ang dalawang magkapatid matapos malunod sa karagatang sakop ng Sitio Fuerte, Barangay Poblacion, Morong, Bataan, alas 9:45 ng umaga nitong Black Saturday, April 4. Ayon kay Bataan Police Provincial Office Director Colonel Marites Salvadora, ang mga biktima ay kinilalang sina Christian Oraje, 17 anyos, at Aris Oraje, 18, na parehong estudyante mula sa Valenzuela City. Batay sa salaysay ng kanilang mga kaanak, naliligo umano ang magkapatid sa dagat nang mangyari ang insidente. Kaagad namang rumesponde ang PNP Maritime Group matapos humingi ng tulong, ngunit hindi na naisalba ang mga biktima. Dinala pa ang magkapatid sa Morong Rural Health Unit, subalit idineklarang dead on arrival matapos hindi na ma-revive ng attending physician. Iniutos ng Department of Transportation o DOTR sa Manila International Airport Authority o MIAA na makipag-ugnayan sa New NAIA Infra Corporation o NNIC upang agad imbestigahan ang pagbagsak ng bahagi ng kisame sa arrival extension ng NAIA Terminal 1. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, kailangang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at empleyado at magsumite ng detalyadong ulat ukol sa sanhi ng insidente. Batay sa ulat, 7 katao ang kumpirmadong nasugatan habang nasira ang ilang upuan sa arrival base. Nasa maayos ng kalagayan ang mga sugatan. Sa kabila nito, nananatiling normal ang operasyon sa NAIA Terminal 1 habang patuloy na minomonitor ng DOTR ang sitwasyon upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.